Magandang oras mga ka-good news. Anumang oras mula ngayon ay pwedeng aatake na ang Israel sa Iran. Kaya ang Iran ngayon ay nagpa-panic mode. Ang kanilang mga flights ay kansilado. Ito sa Iran airport, kansilado lahat ng flight. Umpisa kahapon pa yan dahil sa mayroon na daw tumimbre sa presidente ng Iran na malapit ng aatake ang Israel. Ngayon, merong choices ang Israel na mapaminsala na pag-atake dahil ang titirahin ng Israel ay ang nuclear facility o kung hindi man ay ang oil refinery ng Iran. Ang Iran ay isa sa pinakamalaking supplier ng langis sa buong mundo. Kaya kung sasabog yan na oil refinery na yan, ay napakalaki ang mawala na fuel sa buong mundo at tataas ang presyo nito. Kaya ayon kay Biden ay wag muna, pag-isipan muna ang pag-atake, lalo na sa nuclear facilities. Sabi ni Biden, no. Pero sabi ni Donald Trump, ang dating presidente ng Amerika, ay sige, atakihin mo na. Mag-sorry ka na mamaya pagkatapos. Kaya daming bumilib kay Trump kasi decisive magsalita. Well, ito si Netanyahu, medyo naudlot ang kanilang pag-atake dahil sa isa sa membro ng G7, si Emmanuel Macron, ay umayaw na atakihin niya ang Iran. G7 ay suportado sa pag-atake ni Netanyahu ng Israeli forces. Payag silang atakihin na ang Iran at mga proxy nito, pero isang membro sa G7 ang umayaw at sabing ihinto na ito at magkaroon ng arm embargo sa Israel. Kaya nagalit dito si President Netanyahu ng Israel kasi bakit merong arm embargo? Lalo silang mamamatay, di ba? Ano pang ilalaban nila na armas kung meron ng arms embargo? Ang sabi ni Netanyahu ay dapat patas. Embargohin din yung mga armas ng Iran, ng mga proxy nito, ng Hezbollah, ng Houthi. Bakit Israel lang? Kaya nagagalit si Netanyahu. At sabi niya, with or without Macron, presidente ng France, ay aatake sila at mananalo sila. Narito si Netanyahu, atin na pakinggan ang kanyang saloobin at hinanakit sa presidente ng France na si Emmanuel Macron. Barbarism led by Iran. All civilized countries should be standing firmly by Israel's side. President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Countries who supposedly oppose the Stare Axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Israel will fight until the battle is won. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Tama. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose the Stare Axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Tama. Nakakahiya ang ginawa ni Macron, presidente ng France. Inoong historical na giyera between Israel and itong tinatawag na Muslim leader na si Saladin noong 12th century AD, ay natalo ni Saladin ang hari ng Israel. Yun ang history at ang tumulong sa hari ng Israel para ito makalabas ng buhay sa Israel ay ang hari ng France na si King Philip II. Kaya noon pa man ang Israel ay mayroon ng ugnayan sa France. Malapit yan na allied yung dalawa, malapit. Ngayon nga lang ay ba't bumitiw si Macron sa sa band ng Israel at France.
Noon pa sa panahon ng Third Crusade ng mga Kristiyano against Muslim, ang Israel ay natrap mismo sa Israel. Inatake sila ni Saladin at ang tumulong nito ay ang France King na si Philip II. Kaya dapat yan ang gagawin ni Macron. History will be repeat. Natutulungan niya naman uli ngayon ang Israel dahil nagigipit na siya. Imagine, single Christian country, nasa gitna ng puro Muslim at halos lahat ng kapitnasyon doon ay gustong patalsikin sila o papatayin sila. Kasi tinatarget na nga ng ballistic missile. Kung walang Iron Dome, kung wala silang mga interceptors, patayin na lahat ng tao sa Israel. Yun ang mission ng mga kalaban nila, na talagang lilipulin ang lahi ng mga Kristiyano na nakatira diyan sa Israel. Kaya dapat nga lang tulungan itong si Netanyahu. Kasi ang pagkipaglaban ni Netanyahu ay against evil. Ang Iran ang kinakatakutan na puwersa diyan sa Middle East. Kahit ang Egypt, kahit ang Saudi Arabia ay takot sa Iran. Dapat suportahan nila si Netanyahu kasi si Netanyahu lang ang kayang magpabagsak ng Iran. Kaya dapat suportahan nila. Kung sino man ang kalaban ng Iran diyan sa Middle East, example, Saudi kalaban yan ng Iran. Egypt, kalaban din yan. At iba pang mga bansa sa Middle East, ay hindi lahat kaibigan ng Iran. Kaya kung sino man ang kalaban, dapat sumuporta na kay Netanyahu, katulad ng Prime Minister ng India, si Modi, ay talagang susuporta siya. Nandun na nga sa Indian Ocean. Naka-alerto na ang mga warship ni Modi, Indian warship, para tutulong dito kay Netanyahu kung sakaling nasa binggit na kamatayan na itong mga Israelites na ito. Okay, tapusin na natin ang video. Let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won. Tama. For our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. Tama. Napakagaling ng Israel eh. Hindi naman ng Israel ang nag-uuna ng conflict na yan. Tahimik lang ang Israel at bigla na lang binomba at inatake. Ngayon kapag mag-retaliate ang Israel, ay sasabihin nila na, oops, truce muna. Kasi delikado. Tapos itong UN naman ay doon kakampi sa mga killer, di ba? Doon sa nakumpisa sa giyera, sa magugulo, doon ang UN kumakampi. Ano bang klaseng yan? Baka yung mga tao diyan sa UN, baka mga Iranian yan, o baka mga Hamas, di ba? Kasi si Netanyahu palagi ang tinitira nila. Imbis na yung mga kriminal ang titirahin, si Netanyahu ang tinitira ng UN. At ngayon sa G7, imbis sulit yan ng mga leaders, ay medyo nag-U-turn si Emmanuel Macron. Ang sabi nga ay tanggalan ng armas ang Israel para hindi makaatake. Kung wala ng armas ang Israel, patay silang lahat dyan, di ba? Kasi malaman ng kalaban niya, ng Iran, ng Houthis, ng Hezbollah, malalaman nila na wala ng armas ang Israel, aatakihin na ito. At diyan matatapos ang buhay ng lahat ng Israelites. Dahil sa maling-mali na na ideya ni Emmanuel Macron. Okay, so huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Comment nyo na lang ang inyong saloobin tungkol sa pangyayaring ito, mga ka-good news. Okay, magpaalam na. Hanggang sa muli, paalam at ingat kayo. God bless the Philippines.